Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. So, ngayon, pag-usapan po natin kung saan po tayo kikita agad o mababawi po natin ang ating pinuhunan kung tayo po ay mag-uumpisa po sa ating manukan. So, ito po ang may papayo ko lang sa inyo na sigurado po makakabawi kayo agad sa inyong gagastusin kung kayo po ay magsisimula sa inyong manukan. So, ano po ba ang kailangan nating bilhin? So, unang-una po, ang bibilhin po talaga natin, ayun po mga RTL na manok na. So, ano po ba ang ibig sabihin ng RTL? So, yun pong ready to lay na mga heritage breed natin pong aalagaan. So, pag ganito pong mga heritage breed natin na aalagaan, ang atin pong bibilhin, ayun pong mga RTL na. So, ibig sabihin po, kung RTL, pwede na po nating gamitin agad. So, ibig sabihin, madali lang po nating makakaproduce po tayo ng itlog at saka po sa mga sisiw. Pero bago po yan, preno muna po tayo. Kailangan po natin muna po talagang bumili ng mga kailanganin natin bago po tayo bumili ng mga heritage breed na RTL. So, ano po ba ang kailangan nating unang bilhin? Ang unang-una po natin kailangan talagang bilhin, ayun pong incubator natin na gagamitin po natin sa pagpapapisa po ng ating mga itlog para makaproduce po tayo ng mga sisiw na pwede po nating ibenta. At yun po, dun po papasok sa bandang yun ang ating kita. Pangalawa po nating bibilhin dyan, yun pong mga materials natin sa ating pong manukan. Housing po, papagawa po tayo nyan bago po tayo bumili ng RTL na mga heritage chicken. So, paano nga po ba mababawi natin agad ang ating pinuhunan sa RTL nating binili sa loob lamang po ng 3 to 5 months? So, explain po natin yan ng kaunti para inyo naman pong maintindihan. So, kung bibili po tayo ng 10 chicken po o yung heritage breed po na mga kagaya po ng ating tandang na ganito, kung tayo po ay bibili ng ganito, ang maganda pong ratio natin dyan o 10:2. Kunwari po, 5 inahin, 1 tandang. So, ibig sabihin po, kung 10 po ang bibilhin nating inahin, magdadagdag po tayo ng 2 ganito pong tandang na breeder age. So, paano po natin kwekwentahin yan? Yun po kasing 10 inahin natin, ayan po ay mag-iitlog lamang ng 7 to 8 eggs po per day. So, depende naman po yan sa ating pong pinapakain at sa atin pong ibinibigay na vitamin. So, ibig sabihin po, sa loob ng 1 linggo, ipaglagay na lang po natin na makakakolekta po tayo ng 50 eggs. So, sa 1 buwan po, makakakuha po tayo halos ng 200 eggs. So, ibig sabihin po, yung 200 eggs natin na may incubate po natin, ipalagay na lang po natin na makakahatch po tayo ng 140 to 150 sisiw. Ibebenta po natin yan ng 100 per sisiw. So, kikita po tayo dyan ng 14,000 to 15,000 sa atin pong 10 inahin sa loob lamang po ng 2 to 3 buwan. So, ibig sabihin po, mula nung tayo po ay bumili ng ating mga inahin at saka tandang, so, iitlog po yan siya ng 1 buwan. Makakapag-ipon po tayo ng halos 200 eggs. Incubate po natin na ng halos ng 20 days. So, ibig sabihin po, kukonsume po tayo ng 2 buwan bago po tayo makaproduce ng itlog at saka po ng sisiw. So, ibig sabihin po, within 1 month natin na pag-iipon, makakahatch po tayo ng halos 150. Depende na po yun sa ating gamit na incubator bago po tayo makabenta ng atin pong mga sisiw at saka mga na-produce na itlog. So, sa paraan pong yan, madali po nating mababawi ang ating pinuhunan sa atin pong pagmamanukan. So, sana po nakatulong po sa inyo yung idea yan para po makapag-umpisa na kayo sa inyong manukan. Maraming salamat po.